umpisahan na po agad natin etong ating talakayan. Eto mga kababayan, siguro sa pagkakataong ito, yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, iiwanan na nila or bibitawan na po nila yung issue ng 20 pesos na bigas. Bakit mga kababayan? Kasi kahit yung vlogger ni Digong, hindi po nila masagot kung may ipinangako ba talaga ang presidente o pangarap nga lang ba ng presidente yung sinasabing 20 pesos na bigas. Sa totoo lang mga kababayan, alam ko lahat kayo kilala nyo etong vlogger na ito na sinopla ng isa sa mga kasamahan po natin. Yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito kay Ballpoint Man 2.0, suportahan nyo po yung kanyang YouTube channel mga kababayan. At ito po, napakalaki ng pagsaludo natin dito kasi unang-una, yung si Joey Di Bebre na vlogger ni Duterte na kinagagalitan ni Congressman Abante dahil nga magaling magmura at kung ano-anong paninira ang sinasabi laban sa gobyerno, hindi mga kababayan makasagot doon sa ipinapakalat nila na 20 pesos na bigas. Kasi nga naman, magkaiba talaga mga kababayan yung pangarap sa pangako. Ito yung sinasabi ko sa inyo na akala nyo ang gagaling na mga vlogger ni Digong. Hindi! Magagaling lang yung mga yan magpakalat ng fake news, pero kapag ang pinag-uusapan yung katotohanan, wala pong maisagot. Eto, pakinggan nyo mabuti to. Isisingit lang natin to mga kababayan. Andito si Ballpoint. Magandang gabi po. Pakinggan nyo ha. Ayan na, gusto ko lang klaruhin po. Ayan na, magandang gabi po sa inyo, sa host. Ayan at sa kasama mo po, magandang gabi. Ayan na, gusto ko lang klaruhin kasi sinasabi po ng karamihan ngayon na si PBBM daw po ay nangako. Okay? Nangako daw po ang ating Pangulo ng 20 pesos na bigas. Hindi yun yung topic ko, Ballpoint. Huwag kang magalala. Pero ito yung issue eh. Pwede mo po bang masagot kahit hindi yan yung topic? Sagutin mo. Hindi nyo masagot. Bibigyan kita ng 100,000 ngayon. 100,000 po. Alam sa 100,000 mo, wala kang pakitago mo. Mapapahiya ka sa audience mo, promise, mapapahiya ka. Asan yung bigyan mo ako ng video. Pag nabigyan mo ako ng video na nangako yung Pangulo, bibigyan kita ng 100,000. Gcash. Kita nyo ha, willing magbigay ng 100,000 si Ballpoint Man. Sabihin lang nila na nangako ang presidente na gagawing 20 pesos yung bigas. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kaya nating magbigay ng pruweba na hindi talaga nangako ang presidente. Eto, pakinggan nyo mabuti to ha. Eto, pakinggan nyo mabuti to. Yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo, na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. May pangako? Hindi pa tayo umaabot doon. Dahan-dahan palapit. Nasa 25 piso na lang tayo. Konti na lang. May bababa natin yan. Tapos yung ginawa natin, halimbawa doon sa sibuyas, ganun din. Para biglang nagtaasan lahat, na kulang sa produksyon, ginawa namin, ay dinagdagan namin, bumaba rin ang presyo. Asukal, ganun din. Makyat yan ng 100 plus. Kita nyo mga kababayan may binanggit ba ang presidente na ang pangako niya ay pabababain niya ng 20 pesos yung bigas? Wala namang binanggit. Ang sabi niya, malapit na tayo sa pangarap natin na 20 pesos or mapababa ng 20 pesos yung bigas. Kaso nga ang problema, paano mapapababa ng 20 pesos yung bigas kung hindi naman nakikipagtulungan yung iba mga kasamahan ni PBBM sa gobyerno katulad ng kanyang vice-presidente na si Sara Duterte. Alam nyo kasi mga kababayan, hindi naman kasi pwede na ang presidente ang gagawa lahat ng paraan. Alalahanin din po natin na si Sara Duterte halal po ng bayan at kailangan tulungan niya ang presidente sa kung anuman suliranin meron ang Pilipinas. At kung anong problema meron ng Pilipinas, hindi pwedeng iaasa lamang po nila sa presidente. Kita nyo mga kababayan sabi ko nga po sa inyo, kaya kong i-prove yan na hindi nangako ang presidente kasi magkaiba po talaga ang pangarap sa pangako. Tingnan nyo, hindi makasagot yung mga vlogger ni Duterte dito. Yung isa nagtago pa sakalang bumalik. Ako ba nagsabi niyan? Diba? Pero habang yung mga kasama mo nagtatapik ng ganyan, hindi mo ba sinabi sa kanila? Kasama ko. Okay. Tangina. Tinanggal si Ballpoint Man. Hindi kasi nila masagot. Magpakita lang sila ng video na nangako ang presidente
na pabababain ang presyo ng bigas sa halagang 20 pesos. Biruin nyo, magbibigay siya ng 100,000 kay Joey De Bebre. Magsabi lang at magpakita lang ng video na talagang nangako ang presidente. Kaso wala Hindi naman daw kasi siya yung nagsabi noon. Di ba ginawa pa ngang kanta yan nung mga taga-suporta ni Kibuloy? Ang language pa nga nila doon, yung Bisaya, na kung saan pabababain yung presyo ng bigas, gagawin 20 pesos yung bigas, pangako daw, pero hindi naman talaga nangako ang presidente. Mahirap bang intindihin yung pangarap sa pangako? Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. So, napanood nyo naman yung video mga pre. So, hinamon ko po sila 100,000. Patunayan nyo na ang Pangulo talagang nangako ng Ayan mga kababayan ha, maliwanag. At saka tandaan nyo ha, huwag nyong kakalimutan yung 7 pesos reduce ng bigas nung mga panahon ng Duterte administration na sinabi niya mismo sa kanyang talumpati na i-reduce nila ng 7 pesos yung bigas. Pero ano nangyari? Nung tumungtong yung pandemya, ang mahal pa rin ng 1 kilong bigas. Yung dating tig 55 mga kababayan, ganun pa rin, hindi naman nabawasan ng 7 pesos. Eto to be clear, gusto ko lang din maging patas mga kababayan. Hindi nangako si Duterte ng 7 pesos na bigas pero nangako siya na ibababa niya ng 7 piso yung bigas na hindi naman nangyari dahil nga noong pumasok ang pandemic mas lalong nagmahal ang presyo ng bigas mga kababayan. Mas lalong nagmahal ang 1 kilo ng bigas. Sabi ko nga po sa inyo, yung dating tig 55 naging 60 mga kababayan. Kaya yung sinasabi niya sa kanyang sona noon na i-reduce ng 7 pesos yung bigas, hindi po nangyari yan. Yan yung literal na pangako mga kababayan na pabababain nila ng 7 pesos ang bigas pero hindi naman po talaga nangyari. Ang taong bayan nabudol lang ni Duterte lalo na nung pumasok yung pandemya mga kababayan na talagang mas lalong nagmahalan yung presyo ng mga bilihin. So ngayon kung titingnan ninyo, eto yung galawan nila. Etong si Joey De Bebre ilang beses na itong minensyon ni Congressman Abante sa mga nagdaang hearing ng Tricom kasi nga ang galing magmura kay Congressman Abante pero takot naman umatin sa Tricom. At dito pa nga lang yung fake news nila na nangako daw ang presidente mga kababayan na gagawin 20 pesos yung bigas, hindi masagot kung may video ba talaga sila na talagang nangako ang presidente. Wala silang maisagot. Kaya ang ginagawa nila, kada may aakyat ng mga BBM vloggers, makikipagdebate sa kanila, ibinababa po nila. Kasi nga, mapapahiya sila sa mga taga-suporta po nila. So magaling yung maliwanag mga kababayan ha. Magaling yung maliwanag. Yan, sabi pa nga dito ni Mori Mori, naging 80 pesos nga Di ba? Nung panahon ng pandemic, sabi niya, i-reduce ng 7 pesos yung bigas. Pero ang ending, hindi naman nag-reduce, nag-up pa lalo dahil nga naging pahirap sa mga kababayang Pilipino natin yung naging naisa batas na rice tarification law kasi nagiging kontrolado ng mga traders at yung mga traders ang bumibili ng bigas sa mga magsasaka natin at hindi direkta na ang gobyerno. Ano po mga kababayan? Kaya wag po tayong magtaka kung bakit ang bigas ngayon ay mahal. Dahil nga traders ang bumibili ng bigas sa mga magsasaka natin at binibili nila ng mura, pagdating ng merkado, nagmamahal. Mga kababayan, ano po kaya kawawa yung mga magsasaka natin, kawawa din yung mga consumers. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Pero at least nakita nyo na itong vlogger ni Duterte na nagmamagaling, sunog kay Ballpoint Man. Biruin nyo, bibigyan na ng 100,000, maglabas lang ng video na kung saan ang presidente ay nangako na nagagawin 20 pesos yung bigas pero walang maipakita. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi nila dyan, fake news talaga, literal.